Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, in bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Buwa, kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project. Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kuan lang kayo? Hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papilin nyo yan as Commission on Audit na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na Ay, hakbang po susunod ng kayo. COA. Naubos na ang pera ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may I'm not satisfied. provide po, Your Honor, Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? wala na po tayong pre-audit. Kaya po, ang nagbabayad ay, ang pumipirma na lang po. Wala ng akong disbursement pakialam sa power. pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident. Ano ang gagawin ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang aakma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance eh. Compliance nila Kapag ng 9184. kapag ba ang chairman mismo ang pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. So you have to be very careful. Baka sinasabi mo per contract. Oo nga, pero in-split ninyo because malalaman po namin yun eh. In the end, you will be confronted with the reality na nagsinungaling po kayo dito. Kaya sinasabi namin kanina pa, yung totohanan lang. So, wala kayong in-split na contract? Wala po, Your Honor. O sige, tingnan natin. Senator Yeah, Mr. Chair, according to records, ma'am, you have 58 flood control projects totaling to 5.022 billion. So, siguruhin po ninyo na out of the 58, walang lampas sa 300 doon. Otherwise, 58 flood control projects. Dali lang. Imposible, Kuha tayo ng imposible, calculator. Mr. Chairman, imposible. 5 billion 5 billion divided by 58. Oh, let me help you, madam. Thank you, Your Honor. 2024, ilan po ang flood control projects ninyo? 2024, last year. I'm not aware po sa numbers, but since 20... Hindi po kita matutulungan kung hindi nyo alam. Yeah. 2024, ilan po yung projects ninyo? Lahat. Sa flood control projects po, from 2022 to 2024. Hindi nga 2024 lang para sandali lang tayo. Cannot recall for... O ngayon, 2025, ilan ang pinoprosecute ninyong flood control projects? Sa ngayon pong 2025, wala pong na-award. Wala kayong project ngayon. Sa flood control po, Your Honor. 2024, hindi mo ma-recall.
Yes, what I prepared is only from 2022 to 2025 that we have 58 flood control projects for Your Honor. Were you able to execute several projects at the same time? Halimbawa, sa isang taon, may 10 ang inyong ginagawa. Pwede ba yun? Yes po, Your Honor. Okay. Sabi na lang natin 10 ang projects nyo in 2024. Ilan pong technical people ang hawak ninyo to dedicate them sa 10 projects which you are executing all at the same time? We have several people po. I'm not technical talking people. about several people. I'm talking about technical people and technical equipment. Each project must have dedicated personnel. We have- Project A, for example, meron kang 5 na engineers dyan. Iba-ibang katungkulan yan. Hindi mo pwedeng gamitin yon sa ibang project. O 10 yun. Sabi kanina, inamin mo, there are 10 simultaneous projects being undertaken by your company. Ang ibig mo ang sabihin, kung 5 tao yon, meron ka 50 engineers? may organizational chart po na nakalagay doon. Madam, I'm not talking of the organizational structure. We're talking about your ability to execute 10 projects at the same time. Lalong-lalo na, yung iba nasa Mindanao, yung iba nasa Cebu, yung iba nasa Baguio, isa sa Batangas. You cannot do that. Otherwise, magsisinungaling ka dito. Kasi malalaman po natin ito. Kaya ganito yung pagtatanong namin para makita natin. Kasi kapag sinabi mong you can execute 10 projects in 1 year, kailangan mong magkaroon at the very least 50 engineers. Kasi ang gagawin ninyo, yung nakadedicate sa Project A, yun din ang Project B, Project C. Hindi po pwede yun. Sa kontrata po at sa batas, hindi pwede yun. So kung meron kang 100 engineers sa pool mo, babayaran mo lang ba ng 100,000 na isang? You will have an overhead of about 10 million per month. Hindi kakayanin ng isang kumpanya yun. So lilitaw po at lilitaw. Yun po yung tinatanong ni Senator Bato. Sir, continue. Mr. Chair, 58 within 3 years. So hindi lang 10 yan kung divided by 3 yung 58. Example. Thank you. 10 example lang, sasabit ka na. Yeah, thank you, Mr. Chair. With the indulgence of the gentleman from Davao, Mr. Chair, may we invite the Government Procurement Policy Board or GPBB? Kasi po, Mr. Chair, dito po sa listahan na hawak ko rito, isa si MG Samidan Construction na sinasabi sa GPBB ay may poor, unsatisfactory CPS rating. Yan po ang sabi at ilan pa mga kumpanya rito. So can we invite them? Kasi ang tanong po, na blacklist na pala ito kasi ang sinasabi po dito, ang guidelines po ng GPBB, pag ikaw may unsatisfactory na performance or poor CPS rating, dapat ikaw ay not allowed anymore to join and receive flood control projects. So may we invite this board para magpaliwanag kasi kasama po si Samidan dun, sir, na sinasabi na had poor unsatisfactory CPS rating at iba pang kumpanya, Equiparco, kasama din po, Tiki, Alertiki, Hightone, Road Edge, Sunwest, Legacy, EGB Construction. Ito po kailangan ho siguro may magpaliwanag dito bakit pinapayagan na makatanggap ng flood control projects when in fact they were already deemed yung kanilang proyekto unsatisfactory, Mr. Chair, at bakit nakakuha pa rito ng proyekto mula sa DPWH, Mr. Chair. So may we invite the GPBB to join us on the next hearing, Mr. Chair. Yes, Mr. Senator. And before we continue, let me acknowledge Senator Mark Villar's presence. So, continue, Senator Bato. You Yes, have last still, question, Mr. Chair. Last question. You still have 1 minute. Dito bang FOA? Sinong FOA representative? Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid.
BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said contractors found guilty of under-declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi kaagad nakikita bago ma-release ang final payment? Can you respond to that, Sir Chair? Your Honor, the audit team or the audit teams under the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers, and doon din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. Yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So ano nga ang papel ng kuha dito? Hindi ninyo ito nakita. Kasi sabihin mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes. Pero ito fully paid na eh. Yes, So po, Your we Honor. presume na Yes po. nag-conduct na kayo ng post-audit dito. Meron na po, Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinubmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for... Ang tinatanong niya po, Madam, Yes po. paano nyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig nyo sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa ay, hindi po, dokumento? Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Hindi Kayo, po. mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Wala bang- Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, huwag mo na akong Opo. huwag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, Opo. mga disbursement na yan. Kuha. Kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project. Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kuan lang kayo? Hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papilin nyo yan as commission on audit na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na Ay, hakbang po susunod ng kayo. COA. Kasi, naubos na ang pera ng gobyerno ito. Nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. I am so, alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala naglipa na yung ghost projects dahil yung kuha, kabagal kumilos. Hindi po, Your Hindi. Honor. Gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating Ghost Project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong August po na unang So, hearing natin. Kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are impatient. The people are impatient with all this corruption na Yes, nangyari. Your Honor. Kailan nyo ipapile? Can you give us a Ganito po siya, definite Your Honor. answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit. Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa audit highlights, alam mo yung Yes, Your mga Honor. tao opo,
nakikinig sa atin Yes ngayon, po. hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo tumapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month, Opo. mapailan niyo ito ng kaso. Opo. Ngayon, sino ang pwede niyong papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, in bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earlier statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, Chair, I akala ko made po the ako motion, yung Mr. sunod kay Chairman. Senator I De La have Rosa. a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala yung akong disbursement pakialam sa po. pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident. Anong auditor, gagawin ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin Oh. ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9182, Kapag sir. ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor.